What's up everyone? No, hindi ako nakapag-upload ng mga HOK videos natin. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-travel kami ng Bebe Labs ko sa Real, Quezon. So let's go! So bago tayo umalis, syempre mag-aalmusal muna tayo, no? Dito tayo kumain sa 7-Eleven, dito lang yan malapit sa amin. At umorder kami ng 2 cup noodles, 2 footlong at 2 blue. No, napakasarap niyan, grabe no. At syempre, kaya kami kumain, mahirap po kasi bumiyahe ng gutom. Alam niyo, isa yun sa mga sinisigurado ko, no? I'm on my diet po ngayon, nagbabawas po ako ng timbang. Pero I make sure kapag magta-travel po ako ay lagi akong kumakain ng marami. Kasi nga, mahirap pong mag-travel ng gutom, especially kung magta-drive ka. At syempre, kung marunong kayong umorder, marunong kayong kumain at dapat marunong din kayong magligpit. Kaya ito makikita nyo yung mga pinagkainan namin pinagsasama-sama ko, plinastik ko po at itinapon ko sa tamang tapunan. Okay? At syempre pagkatapos na namin kumain, umalis na rin kami kaagad. Siguro mga 5 minutes lang after we eat, umalis na rin kami. Makikita nyo naman, no, mga 4 AM pa lang yata ito. So konti pa lang ang tao sa kalsada, mangilang-ilang pa lang ang naglalakad at sarado pa mga establishments. So inaasahan namin dito na magiging maluwang talaga ang aming biyahe. Kasi approximately we are expecting a 3-hour travel time. So kung 4 AM to, no, we will arrive at 5, 6, 7 o'clock kasi 8 o'clock kami nakabook, no, and sana wala maging aberya sa biyahe. And so dito nag-umpisa ang isa sa mga hindi namin inaasahan. Paglabas namin bandang Fairview na ito, palabas na kami galing sa Maligaya, no, medyo marami palang sasakyan and doon namin naalala na nasa syudad pala kami. So expected na yung gantong oras is marami na talagang tao ang nasa kalsada at marami na mga tao ang pumapasok sa kanilang mga trabaho. Ang ilan dyan pauwi na because pang midnight sila, no, or night shift sila. And sad to say, no, kailangan namin kailangan namin tahakin ng ganyan daan. And I think that is natural na, no, sa mga gantong syudad na matao na lugar na yung mga tao is 24 hours nagising. Okay? So, in-enjoy na rin namin travel and makikita nyo hindi rin kami nagmamadali kasi gusto nga namin ma-enjoy talaga ang travel. And pagdating namin mga bandang C5, nakita nyo mabagal pa rin kami. Wala pa rin kaming dito na magmadali. Gusto lang namin talaga enjoy yung mga city lights, no? Kasi bihira na lang kami makapag-travel eh. No, bihirang-bihira na lang talaga. We are busy teaching, we are busy doing our works, we are busy doing some paperworks, we are doing a lot of things and we forgot na, no, how to enjoy. Okay, so ito yung mga moments na talaga naman matuturing namin na we time, no, in our lives, no. Yan yung minsan nakakalimutan natin. Masyado tayo nakafocus magpayaman, masyado tayo nakafocus paano mag-provide sa family natin, paano pasayahin ng ibang tao, paano magtrabaho para sa ibang tao. Pero we sometimes, no, nakakalimutan natin what is the true essence of life. That is to enjoy. Yun yung ginawa namin, no. Talagang kahit anong mangyari. Actually, meron pa itong mga lakad eh. Lakad na nakaset on this day. Pero sinabi namin sa sarili namin, ika-cancel namin yun dahil ngayong araw ay magiging araw namin dalawa. So may kita nyo merong e-bike, paunahin natin yan kasi nga e-bike yan, no. Balik naman tayo sa sinasabi nating enjoyment, no. Balang araw kasi may manghihina tayo, no? Hindi na tayo makakapag-travel, wala na, maubusan tayo ng oras, maubusan tayo ng lakas. And habang malakas pa kami, we want to go to places na pinapangarap lang namin noon. No? Sino ba mag-aakala na masasaksihan mo yung ganitong klaseng umaga, no? Dati nangangarap lang ako, dati pinapanood ko lang yan sa videos, dati pinapanood ko lang yan sa TV, yung mga gantong scenery, pero ngayon eto ako nakatitig. Talagang hinintuan namin yan, hindi kami pumayag na dadaanan lang namin yan. Talaga nagbagal ako niyan, gusto kong ma-enjoy yan, no? Yung mga gantong umaga, meron kikita nyo, no? Meron pa mga nakaupo sa gilid, talagang ine-enjoy din nila. Actually, mga lokal yan, nakikita nyo wala silang mga motor sa gilid, kahit sila ine-enjoy partida, no, araw-araw nila nakikita yan, pero they make sure to enjoy that scenery. And tingnan nyo naman to, ito ang isa sa mga pinakamasarap na stopover namin. I think nakikita namin dito na medyo makulimlim na yung ulap.
sa pumunta namin at sana wag naman umulan. So shoutout dito sa Uno, sa Pililya na ito, no, sa Pililya na ito malapit sa mga windmill, and nung nakikita ng girlfriend ko yung mga windmills, tuwang-tuwa siya. Ayan, yung mga windmills na yun, no. Actually, this it was not my first time seeing a windmill, no, pero siya first time niya na, kaya first time yan, kaya ramdam ko yung saya niya, ramdam ko yung excitement niya. Hindi niya man lubusang no, nalapitan, pero I know she was very happy seeing windmills, no, first time in her life seeing those things. Alam niyo, hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon makita ng kaya. So let's be happy, and I'm happy for her, no, and I'm happy because I was with her. No? Kasi yun lang naman yung inihiling namin, no? Laging magkaroon kami ng mga adventures with one another, na kung saan masasabi namin in the near future na naging masaya, naging matagumpay mga lakad namin, nasulit namin yung mga sandali habang di pa kami bumubuo ng family, because we know kapag bumuo na kami ng family, mag-iiba na yung lahat. And syempre, hindi naman lahat ng bagay is aayon sa kagustuhan mo. So sometimes magkakaroon ng aberya, katulad na lang ng mga pag-ulan. Ako saan dito napaisip ako, no, I need to grind, I need to earn money. At the same time, I need to enjoy, kasi tinitingnan ko siya at the time, and I need to make a promise, no, sa sarili ko na balang araw makakabili rin ako ng 4 wheels, because gusto ko kapag gumala kami, hindi na kami sisilong, no, and I know magiging worth it yung mga bagay na yun. I think 2 years, 3 years from now, magagawa ko yung mabibili ko yun. But for now, kailangan ko magtiis. And so, of course, hindi porket nangangarap ko na mataas, hindi ko na na-appreciate yun. I appreciate kung ano man ang meron ako. No, I appreciate everything. Sana ganun ka rin, no? Sana na-appreciate mo rin mga bagay-bagay, kasi sa dulo magiging worth it yan. At kaya magiging worth it yan dahil worth it ang pupuntahan mo.